So, tuloy-tuloy ang atake kay VP Sara. Ang daming kumukuyog sa ating pangalawang pangulo. Nalulungkot nga po yung actually may mga grupo yung mga Sara All Defenders ba yan? May mga grupo ng mga Sara Duterte supporters na nagbabala na eh. Sabi, subukan yung huwag tantanan ang pangalawang pangulo at re-rest back na yata yung mga group. Di ba may mga malalaking grupo eh, mga Sara All Defenders, gano'n, Sara Duterte supporters, marami yan. So, nag-war na sila na kapag hindi pa daw tinantanan si VP Sara na mga paninira ay kikilos na talaga ang mga supporters ni VP Sara. At saka kung iisipin nyo naman, 32 million yung boto ni VP Sara, di ba? So, napakarami talagang nagmamahal sa ating Pangulo. Also, ang nakakabahala lang po dito, tatlong maybe agency and department or office ang pinamumunuan ni VP Sara, pero hindi kumikilos ang kanyang media team or yung kanyang whatever team she has, right? Or teams she has. Para ipagtanggol siya, nasa DepEd siya. Anong ginagawa ng DepEd para ipagtanggol si VP Sara? Di ba yung media team or kung sino man yung mga team na under kay VP Sara na office, OVP wala ring sigurado ako may media team ang VP Sara. Same with NTF-ELCA kasi co-vice chairman siya, pero wala yata nagtatanggol masyado kay VP Sara ngayon. At eto nga po ang nakakalungkot pa, pinagbalakan ang buhay ng ating pangalawang pangulo. Okay, disclaimer, ang post na ipapakita ko sa inyo ay written in Bisaya. Bisaya ako pero maraming dialect kasi sa Visayas, no? Maraming dialekto. Kaya katulad rin sa Luzon, marami ding dialekto sa Luzon, 'di ba? May Bicol, may Ilocano, may Pangasinense, 'di ba? May ano pa ba yung mga dialekto dyan. Maraming, even yung Bicol region, iba-iba rin yung kanilang Bicolano dialects eh. So, same with Visayan area, no? At saka, tingin ko, Mindanao. May mga lugar po kasi sa Mindanao na Visayan dialect din ang ginagamit. So, I'll try my best to interpret it para sa inyo. At kung may mga Visayan viewers tayo dyan, sabihin nyo kung tama yung aking interpretasyon. Ito po. This is from RMN or Radio Mindanao Network, DXBC, Butuan. So, Mindanao, right? Butuan City. RMN is radio station po. Breaking, na-disrupt, na-diffuse ng mga bomba expert, ang isang, basahin ko muna sa Bisaya, ang usa ka suspected improvised device to explosibong device, baka bawal banggitin, alam niyo na si Lolo YouTube, baka ma-strike ako, no? IED is improvised explosivo device, parang ganon. Gibutang sa mismong gate sa congressional office ni Agusan del Norte Congressman Dale Corvera. Like po, marami tayo. Nahitabo kini taliwala sa hugot nga seguridad sa PNP tungod sa gila umang pag-abot ugmang adlawa ni Vice President Sara Duterte. Ayan yung picture. May nakuha silang improvised pampasabog device at na-detonate na nila. So, yan nga po, na-disrupt, na-diffuse, detonate tuloy. O, diffuse siguro yung tamang term. Na ng mga bomb experts, bawal banggitin, baka ma-demonetize akas, mahigpit ang Lolo YouTube, pero guess nyo na yan, mga eksperto sa mga pampasabog, ang isang pinagdududahang IED na nilagay sa mismong gate ng Congressional Office ni Agusan del Norte Congressman Dale Corvera. Nangyari ito sa kabila ng mahigpit na seguridad, tama po ba ang aking interpretasyon, ng PNP dahil sa inaasahang pagdating bukas ng araw pagdating bukas ni Vice President Sara Duterte. Tama ba ang akong interpretasyon? Hello sa tanan nga mga Bisaya diha, dugay na kamo diha galantaw sa ako, tuntuman kamo gihapon. Ayan, may nilagay na bomba
sa gate ng opisina ng isang kongresista sa, I think, where is it? Agusan. Agusan! Agusan del Norte. Malapit ba to sa Lanao? Malapit bang Agusan sa Lanao? But anyway, nilagyan ng bomba. Bakit lalagyan ng bomba kanina or nalagyan kanina? Bukas or mamaya dadating si VP Sara doon. Ano ang intent? Ano ang intensyon? At sino ang salarin? Yun ang tanong. Butuan. Anyway. Sabi dito ni Yu Chang, kinahanglan gyud mag-checkpoint na diha kay delikado na ay di IC inday muabot ugma. Maglagay na daw ng checkpoint doon kasi napaka mapanganib. Good job daw mga sir. Ayan, salamat daw sa inyong expertise. Salamat PNP, bla bla bla. Ayan. God is good, na save ang tanan. Nakuratan jud gaina sa live pagboto. Ano yun? Good job Intelligence Fund. Which is right, 'di ba? Baka yung mga confidential intelligence funds na ganyan ay nagagamit din para malaman ang masasamang balak ng mga terorista. I think terorista ang involved dito. Pero sa ngayon kasi ang mga bumabanat kay VP Sara hindi lang ang mga makakaliwang grupo. Alam naman natin na may mga nagbabalak ding pumosisyon sa gobyerno balang araw at si VP Sara ang magiging tinik sa kanilang landas. Pwedeng involved din, di ba? Or maybe meron lang talagang makapangyarihang sugapa sa mamahaling alak na babae na pwede ring involved, but I hope not. Pero syempre ang dami ngayong tumatraidor kay VP Sara, di ba? Ang daming naninira, ang daming galit. At kahit anong gawin nilang paninira sa pangalawang pangulo, mabango pa rin sa taong bayan. Lumalabas sa survey, despite na yung mga surveys na yan ay hindi katiwa-tiwala. Paminsan-minsan kasi bias ang mga surveys. Baka nga mamaya yung numbers ni VP Sara dyan kahit na bumaba, pero siya pa rin ang may pinakamataas na grado ngayon when it comes to trust rating, ay baka manipulated pa rin para babaan pa nga lalo. Pero baka mamaya skyrocketing naman talaga yung score ni VP Sara sa taong bayan. Bakit kaya si VP Sara ay mabango pa rin sa mga Pilipino kahit ang dain ng paninira? Well, maybe hindi katulad si VP Sara ng ibang mga politiko na ang eepal, mahilig magpa-picture. Hindi nila trabaho, ginagawa nila. May mga kilala tayong politiko na ang trabaho naman ay mag-craft ng bill para maging batas, di ba? Or gumawa ng batas ang trabaho nila, pero paminsan-minsan makikita mo yan, nagre-raid ng mga warehouse ng mga bigas. Charot. Kasi kailangan talagang pagandahin ang nabibigyan ng awards ng hindi naman dapat mabigyan, 'di ba? Lahat na lang ay pinapabango. May itsura naman pero hindi talaga, walang amor ang mga Pilipino. Samantalang si VP Sara, tahimik lang, wala lang. Post lang sa Facebook ng mga lakad niya kapag bubibisita sa kung saan saang parte ng DepEd, that's it. Naloka nga ako sa pag-attend ni VP Sara sa concert para sa mga teachers. Ang damit parang t-shirt laang. Parang hindi nag-effort. Siguro, sa tingin ko, Ate Claudia Calixto, thank you. Naalala niyo yung vlog natin kagabi? Di ba may pa-concert para sa mga teachers? Yung iba dun, mga pabulosa na siguro yung mga outfit siya, naka-t-shirt laang na maluwag. Siguro nararamdaman din ni VP Sara na yung mga ganong event na yun, pagsasayang lang ng pera. Parang hindi si VP Sara masyadong, gagawin lang niya yung trabaho niya and that's it. At dahil sa paggawa niya ng trabaho, gusto talaga siyang pilayan, di ba? Yun nga po, si VP Sara lang ang nangangahas banggain ang mga grupo ng mga terorista
Kasi considered terrorista na yung mga NPA eh. Para mapigilan yung mga ganitong pangyayari. But despite her effort in fighting bawal sabihin, yung mga teroristang yan, ay para pa siyang pipilayan, no? Ayan nga pong confidential funds ginagamit. Talagang pinapapangit yung reputasyon ng confidential funds at reputasyon ni VP Sara para hindi siya magtagumpay na malabanan ang mga kaliwang grupo. Ay just me, pag tinanggal yan, mas malala po sa ganito ang mangyayari. Mga ate at kuya, maniwala kayo sa akin. Pag inalis yung mga confidential and intelligence funds sa opisina ni VP Sara, both on OVP and DepEd, ramdam ko po mas malala dito ang mangyayari. Ay ngayon nga na may budget pa si VP Sara para dito eh. Ayan na ang pupuntahan niyang lugar na natataniman na ng ganyan. So ano kaya ang susunod? Sniper? Ipapa-sniper si VP Sara? Tapos nagtataka sila bakit 300 to 400 ang security guards ni VP Sara. Ramdam din ng mga nasa armed forces na marami ang gustong tumimbog sa pangalawang. Naku, yan talaga ang pinakamatindi nilang gagawin. Mapigil lang at maharang ang pagbabalik ng mga Duterte sa posisyon. Dahil yan ang gusto ng taong bayan. Dahil yung sa ngayong nakaupo ay hindi masaya ang mga Pilipino at ang pakiramdam natin ay nabudol tayo. Agree ba kayo? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.